10 taon ng pag-ibig, tinapon na parang basahan sa isang gabi. Sa mismong anibersaryo namin, natuklasan ko ang lihim nila sa ilalim ng aming kumot. Nawala ang anak ko, nawala ang dangal ko, at itinapon ako sa gitna ng ulan nang walang kahit isang kusing. Pero ang akala nilang basahan, magbabalik bilang isang makinang nahiyas na dudurog sa kanilang lahat. Ako si Solen, at ito ang aking muling pagsilang. Handa na ba silang masilaw? Huwag kang mag-alala, Marisol. Pipirma rin si Solen sa annulment papers na, yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang silbi, kundi ang maging anino ko sa kumpanyang ito. Tumigil ang mundo ko sa tapat ng pintuan ng aming silid. Ang boses na yon ay kay Rafael, ang lalaking pinangakuan ko nang habambuhay 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses na dati ay puno ng tamis, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Naramdaman ko ang pangangatog ng aking mga tuhod. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman ito ng isang prototype ng singsing na tinapos ko hanggang madaling araw. Ang huling disenyo na magliligtas sa aming kumpanya mula sa pagkalugi. Ang aking mga daliri ay puno ng maliliit na sugat at paso. Mula sa paghihinang ng ginto, mga sugat na tiniis ko para sa kanyang tagumpay, para sa aming dalawa. Ngunit ang kasunod na marinig ko ay ang malanding tawa ni Marisol, ang babaeng itinuring kong kapatid. Sabi ko naman sa'yo, Rafael, masyado mo siyang biniyayaan. Look at her hands, puro kalyo. Masyado na siyang losyang para maging asawa ng isang CEO ng Luna Jewels. She looks more like a maid than a wife. Dahan-dahan, bumagsak ang kahon ng singsing sa makapal na alpombra ng pasilyo. Walang tunog ang pagbagsak nito, gaya ng tahimik na pagkadurog ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Ang hanging pilit kong nilalanghap ay tila naging laso na nagpapakirot sa aking baga. Hindi ako makahinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang martilyong pumupukpok sa isang basag na kristal. Pilit kong itinulak ang pinto. Ang eksenang tumambad sa akin ay mas masakit pa sa anumang salitang narinig ko. Si Marisol, suot ang aking mamahaling sutlang pantulog, ay nakasandal sa dibdib ni Rafael habang pinaglalaruan ang buhok nito. Walang gulat. Walang pagsisisi sa boses ni Rafael nang makita niya ako. Tumingin siya sa akin nang may halong pandidiri. Tila ba isa akong dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Mabuti at nandyan ka na. Para hindi na tayo magsayang ng laway, tapusin na natin ito. Rafael, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking nanginginig na labi. 10 taon, Rafael. Ibinigay ko ang lahat. Ang talino ko, ang kabataan ko, ang bawat patak ng pawis ko para itayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Ito ba ang kapalit? Humakbang palapit si Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng mapang-uyam ng ngiti. Hindi mo ba naintindihan, Solen? You were just a tool. Isang kasangkapan para umangat si Rafael. Ngayong sikat na ang Luna Jewels, hindi na namin kailangan ng isang probinsyanang tulad mo na amoy pagawaan ng alahas. Sa gitna ng komprontasyon, biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Pumasok si Doña Aurora, ang aking biyenan, na may dalang baston. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Umalis ka na rito, Solen. Malamig na utos ng matanda. Huwag mong dungisan ang bahay ko ng iyong drama. Wala kang idinulot sa pamilyang ito, kundi ang pagiging baog. 10 taon na. Wala ka man lang naibigay na tagapagmana sa amin. You are a failure as a woman. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking pisngi. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kirot sa aking puson. Hawak ang aking tiyan. Pilit akong tumayo ng tuwid. Hindi ako baog, Mama. Magiging lola na po kayo. Rafael, buntis ako. Sandaling natahimik ang silid. Akala ko, makikita ko ang kahit kaunting liwanag ng saya sa mga mata ni Rafael.
Ngunit ang sumunod niyang ginawa ay ang tuluyang pumatay sa aking kaluluwa. Humalakhak siya ng mapait. Buntis? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Gagamitin mo pa ang isang hindi totoong bata para lang hindi ako hiwalayan? Gaano ka ba kadesperada, Solen? Hindi ako nagsisinungaling. Sigaw ko, kasabay ng muling pagkirot ng aking tiyan. Lalapit sana ako sa kanya upang ipakita ang resulta ng pagsusuri, ngunit hinarangan ako ni Marisol. Isang malakas na tulak ang ginawa niya sa aking balikat. Nawalan ako ng balanse. Ang aking mga paa ay sumabit sa gilid ng mesa at sa isang iglap, bumagsak ako sa matigas na sahig. Naramdaman ko ang isang matalim na sakit na gumuhit mula sa aking baywang pababa. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa pagitan ng aking mga binti. Unti-unting binabahiran ng pula ang puting marmol ng sahig. Ang sahig ko, sigaw ni Doña Aurora. Hindi ang aking kalagayan ang pinansin, kundi ang dumi sa kanyang bahay. Tingnan mo ang ginawa mo, Solen. Napakawalang hiya mo talaga. Tumingin ako kay Rafael, nagsusumamo sa pamamagitan ng aking mga mata. Rafael, ang anak natin. Tulungan mo ako. Ngunit tumalikod siya. Hindi niya man lang ako tinignan habang namimilipit ako sa sakit. Palayasin niyo na yan. Marisol, tawagan mo ang security. Ayaw ko siyang makita rito pagbalik ko. Hinila ako ng mga security guard palabas ng mansyon, parang isang basurang itinapon sa kalsada. Kasabay ng aking pagbagsak sa semento sa labas ng gate ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa aking kalagayan. Ang bawat patak ng ulan ay naging parang karayom sa aking nanlalamig na balat. Nakahiga ako sa gitna ng basang kalsada habang ang dugo ay patuloy na humahalo sa agos ng tubig ulan. Ang sakit sa aking katawan ay unti-unting nawawala, pinapalitan ng isang nakakamatay na pamamanhid. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit ang huling imahe na nakita ko ay ang gate ng Mansyong Luna na dahan-dahang nagsasara, ang pintuan ng impyernong tinawag kong tahanan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang hiyas na binuo ko ng buong puso ay naging bato na gagamitin lang pala para durugin ang aking buhay? Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang paghinto ng isang sasakyan sa aking harapan. Isang pares ng sapatos ang tumigil malapit sa aking mukha. At ang huling narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ay ang pagbukas ng isang payong. Nagising ako sa amoy ng sinangag at tuyo. Isang amoy na kay tagal nang nawala sa aking alaala mula nang pumasok ako sa mundo ng mga luna. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, ngunit ang bawat pagkurap ay nagdadala ng matinding bigat. Hindi ko maramdaman ang aking katawan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig na tila nanunuot sa aking mga buto. Kahit pa nakabalot ako sa isang makapal at lumang kumot na amoy araw. Gising ka na pala, Neng. Isang malambot at pamilyar na boses ang narinig ko. Lumingon ako at nakita ko si Nanay Rosa. Siya ang dating labandera namin noong bata pa ako, ang tanging tao na hindi tumalikod sa akin nang mamatay ang aking mga magulang. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga matang puno ng kulubot. Ang paligid ay hindi ang malawak na silid na may chandelier. Ito ay isang maliit na dampa na may dingding na sasa at sahig na kawayan. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong na yero ay nagbibigay ng isang malungkot na musika sa katahimikan ng umaga. Bigla kong naisip ang lahat. Ang ulan, ang dugo, ang pintuan ng mansyon na sumara. Ang aking kamay ay agad na dumaan sa aking tiyan. Patag. Wala na ang maliit na umbok na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Wala na ang pintig ng buhay na pinangarap kong maging kakampi sa mundong ito. Isang hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na puno ng pait at pangungulila. Nanay Rosa, ang anak ko.
Wala na ang anak ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang gaspang ng kanyang mga palad. Ang mga palad na nagtrabaho ng husto para mabuhay. Ngunit ang init nito, ang tanging nagpapakita sa akin na buhay pa ako. Hashneng, nandito na ang nanay. Ligtas ka na. Pasensya ka na. At dito lang kita nadala. Natagpuan kita sa gilid ng kalsada. Halos wala ka ng hininga. Bakit hinayaan nilang mangyari ito? Bulong ko sa gitna ng aking mga luha. Ibinigay ko ang lahat, nanay. Bakit kailangang pati ang anak ko ay kunin nila? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Solen. Ang mga taong walang puso ang may kasalanan. Wika ni Nanay Rosa habang pinupunasan ang aking noo. Nabalitaan ko sa palengke kanina. Naglabas ng pahayag ang pamilya Luna. Sinasabi nilang ninakawan mo sila at tumakas ka kasama ang isang lalaki. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para baligtarin ang katotohanan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init ng galit sa aking dibdib. Ang kanilang kasinungalingan ay mas masakit pa sa sugat sa aking katawan. Ngunit ang mas masakit ay nang buksan ni Nanay Rosa ang isang lumang telebisyon sa sulok. Lumitaw ang mukha ni Marisol. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown, nakatayo sa tabi ni Rafael sa isang press conference. This is our latest collection, The Eternal Bond. Aniunsyo ni Marisol nang may kasamang matamis na ngiti. I designed this to symbolize the strength of love and loyalty. Nalaglag ang aking panga. Iyon ang disenyong nasa loob ng pelos na kahon na nahulog ko sa pasilyo. Iyon ang disenyong pinagpuyatan ko, ang disenyong hiningahan ko ng kaluluwa. Ninakaw niya, ninakaw nila ang huling bagay na natitira sa akin. Pinanood ko kung paano hawakan ni Rafael ang kamay ni Marisol. Ang mga matang dati ay sa akin lang tumitingin, ngayon ay puno ng paghanga sa isang magnanakaw. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng Solen na mapagmahal at mapagtiis ay tuluyang namatay. Ang alab ng pag-ibig ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ako papayag na manatili na lang akong abo sa paanan nila. Isang katok ang narinig namin sa pintong kawayan. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Seryoso ang muka ngunit may bakas ng respeto sa kanyang mga mata. Solen Luna, ako si Attorney Mateo Valderrama. Tumingin ako sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sino ka? Ipinadala ka ba ni Rafael para tapusin ako? Umiling siya at umupo sa isang bangko. Hindi, ipinadala ako ng nakaraan mo. Bago mamatay ang ama mo, nag-iwan siya ng isang trust fund at isang scholarship para sa isang kurso sa jewelry design sa Italy. Hindi mo ito nakuha noon dahil pinili mong pakasalan si Rafael. Pero ayon sa huling habilin ng ama mo, ang pondong ito ay para lamang sa iyo at hindi maaaring hawakan ng kahit sinong asawa. Tumingin ako sa mga palad ko. Marumi, may mga kalyo at puno ng sugat. Ngunit sa loob ng mga palad na ito ay may kakayahang lumikha ng kagandahan na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong tulad ni Rafael. Bakit ngayon lang? Tanong ko. Dahil ngayon ka lang naging malaya, Solen. Sagot ni Mateo, mayroon kang pagkakataon. Maaari kang manatili rito at umiyak o maaari mong gamitin ang huling alas na iniwan ng tatay mo. But you have to leave everything behind. Your name, your pain, and your mercy. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding ng dampa. Ang babaeng nakikita ko ay hindi ko nakilala. Namumutla, may mga pasa, at ang mga mata ay puno ng pighati. Kumuha ako ng isang gunting na ginagamit ni Nanay Rosa sa pananahi. Walang pag-aalinlangan, ginupit ko ang aking mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang tanikala na napuputol. Tumingin ako kay Mateo. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Hindi na ako si Solen Luna. Patay na ang babaeng iyon sa gitna ng ulan. Kinuha ko ang aking mga gamit.
Ang tanging natitirang piraso ng aking puso ay ang galit na magsisilbing gasolina ko. Mula ngayon, tawagin mo akong Andy at pagbalik ko sisiguraduhin kong ang bawat luhang ibinuhos ko ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Tumingin ako kay Nanay Rosa at niyakap siya ng huli. Salamat sa pagliligtas sa akin, Nene. Pero kailangan ko nang umalis para iligtas ang sarili ko. Habang naglalakad ako palayo sa maliit na dampa, hindi na ako lumingon pa. Ang langit ay nagsisimulang lumiwanag, ngunit sa loob ko, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi na magtatapos lamang kapag ang lahat ng aking ninakaw ay naibalik na sa aking mga kamay. Ang lamig ng hangin sa Florence, Italy, ay tila mga kutsilyong humahalik sa aking balat. Ngunit mas gusto ko ito kaysa sa nakakasuffocate na init ng mansyon sa Manila. Sa loob ng maliit kong studio, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng aking lapis sa papel at ang mahinang kulo ng tsaa sa gilid. Dito, sa gitna ng mga kemikal na panglinis ng ginto at mga sketch na nakakalat sa sahig, unti-unti kong binuo ang bawat piraso ng aking nadurog na pagkatao. Hindi naging madali. May mga gabi na nagigising ako habang hinahabol ang aking hininga. Tila nararamdaman pa rin ang bigat ng kamay ni Marisol sa aking balikat at ang lamig ng sahig kung saan nawala ang aking anak. Ngunit sa tuwing darating ang hapdi, hinahawakan ko ang aking lapis ng mas mahigpit. Ang bawat luhang pumapatak sa aking mga disenyo ay nagiging inspirasyon para sa mga hugis na hindi pa nakikita ng mundo. Ang aking sakit ay naging sining. Ang aking galit ay naging ginto. Andy, you need to rest. 3 gabi ka na namang hindi natutulog. Puna ni Mateo nang bumisita siya isang hapon. Siya ang naging tulay ko sa mundong ito, ang tanging nakakaalam kung sino talaga ang babaeng nasa likod ng mga makinang na disenyo. Hindi napapagod ang pusong may gustong patunayan, Mateo. Sagot ko, habang hindi inaalis ang tingin sa aking ginagawa. Bawat ukit ko rito, bawat kurba ng metal, ay paalala sa akin na hindi nila ako kayang ibaon sa limot. Itinaas ko ang aking mga kamay sa tapat ng ilaw. Tinitigan ko ang mga maliliit na peklat, mga bakas ng paso at sugat mula sa pagtatrabaho sa Kyong sa Manila para sa Luna Jewels. Dati, ikinahiya ko ang mga ito. Dati, tinago ko ang mga ito dahil sabi ni Rafael ay nakakasira ito sa aking imahe bilang asawa niya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng Italy, nakita ko ang tunay na ganda. Ang mga peklat na ito ay hindi simbolo ng aking pagiging alipin. Ang mga ito ay mga medalya ng aking kaligtasan. Bawat sugat ay patunay na lumaban ako at narito pa rin ako. Habang unti-unting nagliliwanag ang aking pangalan bilang si Andy sa Europa, ang balita mula sa Pilipinas ay kabaligtaran. Sa pamamagitan ng mga reports ni Mateo, nalaman ko ang uwenta-unting pagkabulok ng imperyong itinayo ko. Sa loob ng opisina ng Luna Jewels sa Makati, naging mainit ang tensyon. Marisol, anong klaseng disenyo ito? Bakit puro recycled ideas ang nakikita ko? Ang boses ni Rafael ay puno ng iritasyon habang tinitignan ang mga sketch ni Marisol. I'm doing my best, Rafael. Masyado lang sigurong mataas ang standards mo ngayon. Sagot ni Marisol na halatang nanginginig ang boses. Alam ko ang nararamdaman niya. Wala siyang talento. Ang tanging alam niya ay magnakaw. Ngunit ngayong wala na ako para pagnakawan, lumalabas ang kanyang kawalan ng kakayahan. Pumasok si Doña Aurora sa silid. Ang kanyang mukha ay tila lalong tumanda dahil sa kunot ng noo. Ang sabi mo ay ikaw ang utak sa likod ng tagumpay ni Solen noon, Marisol. Pero bakit ngayon? Bumabagsak ang stocks natin. You are useless. Isang palamuti lang na walang silbi sa negosyo. Mama, please, wag ngayon. Pagtatanggol ni Rafael. Pero kahit siya ay bakas ang pagkadismaya,
Kailangan natin ng bagong dugo. Kailangan natin ng isang milagro para hindi tayo tuluyang malugi. Aning milagrong yon ay dumating sa anyo ng isang balita na gumulantang sa buong mundo ng sining. Sa prestihiyosong International Jewelry Excellence Awards sa Milan, isang mahiwagang designer na nagngangalang Andy ang nakakuha ng pinakamataas na parangal. Ang kanyang masterpiece, ang The Unbroken Heart, ay nagpakita ng isang krudo ngunit napakagandang hiyas na tila lumalabas mula sa isang madilim na bato. Isang mensahe ang lumitaw sa screen ng aking laptop kinagabihan. Mula ito sa Luna Jewels, isang formal na imbitasyon para sa isang collaboration. Gusto nilang kunin ang serbisyo ng sikat na si Andy para iligtas ang kanilang kumpanya mula sa bangkarote. Napatawa ako ng mahina, isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng mantsa ng ironya. Ang mga taong nagtapon sa akin sa putikan ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng aking mga paa, nang hindi nila nalalaman na ang taong hinihinga nila ng saklolo ay ang mismong babaeng sinira nila. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga bituin na tila sumasabay sa aking plano. Handa na ba kayong makita ang hiyas na itinapon nyo? Bulong ko sa hangin. Kinuha ko ang panulat at mabilis na tumugon sa email. Isang simpleng sagot na magiging mitya ng kanilang paghaharap sa katotohanan. Ang pagbabalik ko ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa paniningil, sa bawat patak ng dugo, at luha na ninakaw nila sa akin. Isang sobre ang inilapag ni Mateo sa aking mesa kinabukasan. Ito na ang mga kailangan mo, Andy. Ang itinerary mo pabalik ng Pilipinas. Are you really ready for this? Hinawakan ko ang tiket. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Handang-handa na ako, Mateo. Panahon na para bumalik ang reyna sa kanyang kaharian. Kahit pa kailangan kong sunugin ang bawat tulay na dinaanan ko. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang tanong na nananatiling nakasabit sa aking isipan. Paano kung sa sandaling makita ko muli si Rafael, ang galit na aking iniingatan ay biglang matunaw at mapalitan ng pait na hindi ko kayang kontrolin? O mas malala, paano kung matuklasan ni Marisol ang aking lihim bago ko pa matapos ang aking paghihiganti? Ang lamig ng hangin sa Florence, Italy, ay tila mga kutsilyong humahalik sa aking balat. Ngunit mas gusto ko ito kaysa sa nakakasuffocate na init ng mansyong Luna. Sa loob ng maliit kong studio, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng aking lapis sa papel ba ang mahinang kulo ng tsaa sa gilid. Dito, sa gitna ng mga kemikal na panglinis ng ginto at mga sketch na nakakalat sa sahig, unti-unti kong binuo ang bawat piraso ng aking nadurog na pagkatao. Hindi naging madali ang bawat hakbang. May mga gabi na nagigising ako habang hinahabol ang aking hininga. Tila nararamdaman pa rin ang bigat ng kamay ni Marisol sa aking balikat at ang lamig ng sahig kung saan nawala ang aking anak. Ngunit sa tuwing darating ang hapdi, hinahawakan ko ang aking lapis ng mas mahigpit. Ang bawat luhang pumapatak sa aking mga disenyo ay nagiging inspirasyon para sa mga hugis na hindi pa nakikita ng mundo. Ang aking sakit ay naging sining. Ang aking galit ay naging ginto. Andy, kailangan mong magpahinga. 3 gabi ka na namang hindi natutulog ng maayos. Puna ni Mateo nang bumisita siya isang hapon. Siya ang naging tulay ko sa mundong ito, ang tanging nakakaalam kung sino talaga ang babaeng nasa likod ng mga makinang na disenyo na nagsisimulang pag-usapan sa Europa. Inangat ko ang aking tingin mula sa mikroskopyo. Hindi napapagod ang pusong may gustong patunayan, Mateo. Bawat ukit ko rito, bawat kurba ng metal ay paalala sa akin na hindi nila ako kayang ibaon sa limot. Itinaas ko ang aking mga kamay sa tapat ng ilaw. Tinitigan ko ang aking mga palad, ang mga maliliit na peklat mula sa paso ng apoy, ba ang mga kalyo mula sa paghawak ng matatalim na kasangkapan. Dati, ikinahiya ko ang mga ito. Dati,
Tinatago ko ang mga ito sa ilalim ng mga guwantes dahil sabi ni Rafael ay nakakasira ito sa imahe ng isang asawa ng CEO. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng Italy, nakikita ko ang tunay na ganda. Ang mga peklat na ito ay hindi simbolo ng aking pagiging alipin. Ang mga ito ay mga medalya ng aking kaligtasan. Bawat sugat ay patunay na lumaban ako at narito pa rin ako, mas matatag kaysa sa anumang brilyante. Habang unti-unting nagliliwanag ang aking pangalan bilang si Andy sa mga fashion magazine sa Milan, ang balita mula sa Pilipinas ay kabaligtaran. Sa pamamagitan ng mga report ni Mateo, nalaman ko ang unti-unting pagkabulok ng imperyong itinayo ko para kay Rafael. Sa loob ng opisina ng Luna Jewels sa Makati, naging mainit ang tensyon. Marisol, anong klaseng disenyo ito? Bakit puro recycled ideas ang nakikita ko? Our clients are complaining. Ang boses ni Rafael ay puno ng iritasyon habang tinitignan ang mga sketch na gawa ng kanyang bagong asawa. I'm doing my best, Rafael. Masyado lang sigurong mataas ang standards mo ngayon. Sagot ni Marisol na halatang nanginginig ang boses. Alam ko ang nararamdaman niya. Wala siyang tunay na talento. Ang tanging alam niya ay magnakaw ng ideya, ngunit ngayong wala na ako para pagnakawan, lumalabas ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ang gintong hawak niya ay unti-unting nagiging tanso. Pumasok si Doña Aurora sa silid. Ang kanyang mukha ay tila lalong tumanda dahil sa kunot ng noo. Ang sabi mo noon ay ikaw ang utak sa likod ng tagumpay ni Solen, Marisol. Pero bakit ngayon? Bumabagsak ang stocks natin. You are useless. Isang palamuti lang na walang silbi sa negosyo. Ang bawat insultong natatanggap ni Marisol ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit hindi pa sapat iyon. Ang milagrong hinihintay nila ay dumating sa anyo ng isang balita na gumulantang sa buong mundo ng alahas. Sa prestihiyosong International Jewelry Excellence Awards, ang aking masterpiece na Ang Luha ng Phoenix ay nakakuha ng grand prize. Ang disenyong yon ay sumasalamin sa aking pagbangon mula sa abo ng aking nakaraan. Isang gabi, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa Florence, isang formal na email ang dumating sa aking inbox. Mula ito sa Luna Jewels. Isang imbitasyon para sa isang collaboration. Gusto nilang kunin ang serbisyo ng sikat na designer na si Andy para iligtas ang kanilang kumpanya mula sa bangkarote. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng mantsa ng ironya. Ang mga taong nagtapon sa akin sa putikan ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng aking mga paa. Nang hindi nila nalalaman na ang taong hinihinga nila ng saklolo ay ang mismong babaeng sinira nila. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga bituin na tila sumasabay sa aking bawat plano. Handa na ba kayong masilaw sa hiyas na itinapon nyo? Bulong ko sa hangin. Kinuha ko ang panulat at mabilis na tumugon sa email. Isang simpleng sagot na magiging mitya ng kanilang paghaharap sa katotohanan. Ang pagbabalik ko ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa paniningil sa bawat patak ng dugo at luha na ninakaw nila sa akin. Isang sobre ang inilapag ni Mateo sa aking mesa kinabukasan. Ito na ang mga kailangan mo, Andy. Ang itinerary mo pabalik ng Pilipinas. Isang linggo mula ngayon, haharap ka na sa kanila. Are you really ready for this? Hinawakan ko ang tiket. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Handang-handa na ako, Mateo. Panahon na para bumalik ang reyna sa kanyang kaharian, kahit pa kailangan kong sunugin ang bawat tulay na dinaanan ko. Ngunit sa likod ng aking tapang, isang malalim na kaba ang nananatiling nakasabit sa aking isipan. Paano kung sa sandaling makita ko muli ang mga mata ni Rafael, ang galit na aking iniingatan ay biglang matunaw at mapalitan ng pait na hindi ko kayang kontrolin? O mas malala, paano kung matuklasan ni Marisol ang aking lihim
bago ko pa matapos ang aking plano. Nabalik lamang ako sa realidad nang marinig ko ang tunog ng timer sa aking furnace. Ang apoy sa loob ay nagliliyab, handang tunawin ang anumang metal na itatapon dito. Gaya ng apoy na yon, handa na rin ang aking puso na harapin ang anumang pagsubok na naghihintay sa aking pagbabalik. Ayusin mo ang tindig mo, Marisol. Darating na ang nag-iisang pag-asa natin. Kapag hindi natin siya napauo, tapos na ang Luna Jewels. Isantabi mo muna ang insecurity mo kahit ngayong araw lang. Napatigil ako sa tapat ng pintuan ng boardroom nang marinig ko ang boses ni Rafael mula sa loob. Marana kong huminga ng malalim, hinahayaan ang bango ng aking mamahaling pabango na bumalot sa aking pagkatao. Isang halimuyak na malayo sa amoy ng sabon at pawis na dati ay tanging bitbit ko. Kinaplos ko ang suot kong itim na blazer, tinitiyak na walang kahit isang gusot. 2 taon na ang nakalilipas, kinaladkad ako palabas ng gusaling ito na parang isang basang aso. Ngayon, ang bawat empleyado na madaanan ko ay yumuyukod at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng awtoridad. Isang tunog na dati ay nagpapakaba sa akin, ngunit ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Itinulak ng aking assistant ang pinto. Pumasok ako ng may taas noong tindig. Ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng itim na designer sunglasses. Agad na tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At sa isang saglit, nakita ko ang paghanga na matagal ko ring ipinagdamot sa aking sarili. Miss Andy, welcome to the Philippines. It's an absolute honor to finally meet you in person. Dahan-dahan kong itinanggal ang aking salamin. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Sa mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay tinitingnan ko na parang isang estranghero na walang halaga. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng aking dibdib. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng isang estatwang marmol. The honor is mine, Mr. Luna. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado at puno ng pino. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Marisol. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit. Ngunit kahit gaano karaming alahas ang isabit niya sa kanyang katawan, nakikita ko pa rin ang kawalan ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. And you must be the creative director? Tanong ko nang may halong sarkasmo na tanging ako lang ang nakakaalam. Marisol Luna, pakilala niya. Pilit nang ngumingiti habang inaabot ang kanyang kamay. I've been a huge fan of your work, Miss Andy. Especially ang Luha ng Phoenix. Napakaganda ng kwento sa likod nito. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, lumakad ako palapit sa bintana ng boardroom. Tinatanaw ang naglalakihang gusali ng Makati. Ang kwento ng Phoenix ay tungkol sa isang nilalang na kailangang mamatay at masunog muna bago muling isilang. Minsan, ang pinakamagandang hiyas ay nagmumula sa pinakamasakit na apoy. Don't you agree, Mrs. Luna? Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ni Marisol. Nakita ko ang pagpalit ng kulay ng kanyang muka mula sa puti patungo sa bahagyang pamumula. Oh, of course! Very poetic. Lumapit sa akin si Rafael. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya sa aking likuran. Ang amoy ng kanyang aftershave ay nagdala ng isang mabilis na alaala. Ang mga gabing hinihintay ko siyang umuwi habang nagluluto ako ng kanyang paboritong hapunan. Agad kong iwinaksi ang isiping iyon. Ang lalaking nasa likod ko ngayon ay ang lalaking pumatay sa aking anak at nagtapon sa akin sa ulan. Miss Andy, alam mo naman siguro ang kalagayan ng Luna Jewels ngayon. Pagsisimula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. We need a rebirth, at ikaw lang ang nakikita naming makakagawa niyon. Name your price, kahit ano, ibibigay ko. Humarap ako sa kanya nang may isang mapanuring ngiti. Kahit ano, Mr. Luna,
Kahit ang kontrol sa siyong ng mga alahas nyo, I want to work where the heart of the company is. Gusto kong doon gawin ang mga disenyo ko kasama ang mga lumang manggagawa nyo. Nagkatinginan si Rafael at Marisol. Iyon ang lugar kung saan ako palihim na nagtatrabaho noon. Ang lugar kung saan ninanakaw nila ang aking mga ideya. Walang problema, Miss Andy. Mula ngayon, ang siyong ay nasa ilalim ng iyong direktang pamumuno. Mabilis na sagot ni Rafael. Very well. Wika ko habang kinukuha ang aking bag. Magsisimula ako bukas at asahan niyo, Mr. Luna, na ang ilalabas nating koleksyon ay hindi lang basta alahas. Ito ay magiging isang pahayag na hindi niyo malilimutan habang buhay. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang mga mata ni Marisol na nakatusok sa aking likuran. Alam kong may hinala na siya. Alam kong hinahanap niya ang anino ni Solen sa bawat kilos ko. Pagpasok ko sa loob ng elevator, doon ko lang hinayaan ang aking sarili na manginig. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na dingding ng elevator habang ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipaglaban. Nakita ko na sila. Nahawakan ko na ang kamay ng kamatayan at hindi sila nakahalata. Ito na ang simula ng katapusan nyo. Kaya nyo bang tignan ang mga mata ng multong kayo mismo ang pumatay? O baka naman, mas masakit malaman na ang tanging magliligtas sa inyo ay ang taong pinakakinasusuklaman nyo? Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby. Ngunit bago pa ako makalabas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan mula sa likuran. Solen, napatigil ang tibok ng puso ko. Hindi iyon boses ni Rafael. Hindi rin iyon boses ni Marisol. Isang boses iyon mula sa nakaraan na hindi ko inaasahang maririnig sa unang araw ng aking pagbabalik. Solen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng lobby ng Luna Jewels. Nanigas ang aking buong katawan, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng aking bag. Ang boses na yon, puno ng pagtataka at bahagyang pag-asa, ay hindi kay Rafael. Lumingon ako ng dahan-dahan, pinapanatili ang aking maskara ng kawalang bahala. Sa gilid ng malaking kolum ng lobby, nakatayo si Mang Carding. Ang kanyang mga balikat ay mas lalong nakakuba kaysa noong huling makita ko siya. At ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng makapal na salamin. Siya ang pinakamatandang platero sa siyong. Ang taong palihim na nag-aabot sa akin ng tinapay noong mga gabing hindi ako pinapakain ni Doña Aurora dahil hindi ko natapos ang mga disenyo ni Rafael. Solen, ikaw ba yan, Neng? Bulong niya habang lumalapit. Ang kanyang mga kamay na puno ng itim na mantsa mula sa paggawa ng alahas ay nanginginig. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking lalamunan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na buhay ako, na nakaligtas ako. Pero nakita ko sa gilid ng aking paningin ang mga CCTV camera at ang mga tsismisang empleyado sa reception desk. Isang maling galaw lang at guguho ang lahat ng pinaghirapan ko sa Italy. Pasensya na, Lolo. Baka nagkakamali kayo ng kinakausap. Sagot ko sa wikang Ingles. Ang aking tono ay formal at walang emosyon. I am Andy. I'm the consultant from Europe. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Mang Carding. Pasensya na po, ma'am. Kamukhang-kamukha niyo po kasi ang paborito kong alagad. Pero patay na raw siya, sabi ni Sir Rafael. Ang bawat salita niya ay tila isang mantsa ng asidong pumatak sa aking puso. Patay na raw ako. Iyon ang kwentong ipinapakalat ni Rafael upang malinis ang kanyang konsensya. Tinalikuran ko si Mang Carding at mabilis na lumabas patungo sa aking naghihintay na sasakyan. Hindi ko na nilingon ang matanda, kahit alam kong ang bawat hakbang ko palayo ay tila muling pagtatraidor sa nag-iisang taong naging mabuti sa akin sa impyernong iyon. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang aking telepono sa loob ng sasakyan. Isang mensahe mula kay Rafael. Miss Andy, I'd like to personally welcome you back to the country. Dinner tonight?
7:00 ng gabi at litwal. I won't take no for an answer. Isang mapait na ngiti ang sa aking mga labi. Litwal, iyon ang pinakamahal na restaurant sa syudad. Naalala ko ang gabi ng aming 5th anibersaryo. Nagmakaawa ako sa kanya na kumain kami doon, kahit isang beses lang. Pero ang sagot niya ay isang malamig na tingin. Huwag kang ilusyonada, Solen. Ang isang katulad mo na amoy pawis mula sa ksyong ay hindi nababagay sa ganyang lugar. Nakakahiya ka lang doon. Ngayon, siya na ang nagsusumamo. Siya na ang nag-aanyaya sa akin sa lugar na dati ay itinuring niyang masyadong mataas para sa akin. Eksaktong 7:00 nang pumasok ako sa restaurant. Nakasuot ako ng isang pulang backless gown na yumayakap sa aking katawan. Tila isang apoy na handang tumupok sa gabi. Agad na tumayo si Rafael nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagnanasa. Isang pagnanasa na hinding-hindi ko nakita nung ako pa ang kanyang asawa. You look breathtaking, Andy. Bulong niya habang hinihila ang upuan para sa akin. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa aking balikat at naramdaman ko ang isang kuryente ng puot na dumaan sa aking spinal column. Masyado kang mapagbigay sa mga papuri, Mister. Luna! Sagot ko habang dahan-dahang binubuklat ang table napkin. Wala ba rito ang asawa mo? Akala ko ay kasama natin siya. Sandaling naging matigas ang mukha ni Rafael sa pagbanggit ko kay Marisol. Marisol is busy. At isa pa, gusto kong pag-usapan natin ang negosyo ng tayo lang. Mas nakakapag-isip ako ng maayos kapag ikaw ang kaharap ko. Habang kumakain kami ng mamahaling steak at umiinom ng wine na nagkakahalaga ng libo-libong piso, hindi ko mapigilang isipin ang mga gabing kumakain lang ako ng tira-tirang ulam sa kusina habang hinihintay siya. Ang bawat subo ko ngayon ay tila isang paghihiganti. Ang bawat tawa ni Rafael sa aking mga biro ay tila isang patunay ng kanyang kababawan. Nahuhulog siya. Nahuhulog ang lalaking pumatay sa akin sa bitag na ako mismo ang naglatag. Alam mo, Andy, meron kang isang katangian na nakakapagtaka. Wika ni Rafael habang nakatitig ng malalim sa aking mga mata. You look so sophisticated, but I see a fire in your eyes. Parang may pinaghuhugutan ka ng galit. Lahat tayo ay may lihim, Mr. Luna. Sagot ko ng may misteryong tono. Ang tanong lang ay kung kaya mo bang harapin ang katotohanan kapag nalaman mo na ito. Hindi alam ni Rafael na sa mga sandaling iyon, sa loob ng kanilang mansyon, ang kanyang asawa ay hindi busy sa trabaho. Si Marisol ay nasa loob ng aming dating silid, galit na kinahalukay ang aking mga lumang kagamitan na hindi pa nila na ipapatapon. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang binubuksan ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng cabinet. Sa loob nito ay ang aking mga lumang sketchpad, ngunit hindi ang mga drawing ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ang nahulog mula sa mga pahina. Isang lumang litrato ko nung nagsisimula pa lang kaming mag-asawa ni Rafael. Kinuha ni Marisol ang litrato at itinapat ito sa screen ng kanyang tablet na nagpapakita ng larawan ni Andy mula sa isang interview sa Italy. Ang hugis ng panga, ang kurba ng mga labi, at ang isang maliit na nunal sa likod ng tainga na hindi kayang takpan ng make-up. Ang hininga ni Marisol ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Patay ka na. Pinanood kitang mamatay sa ulan. Habang hinahawakan ni Rafael ang aking kamay, sa ilalim ng liwanag ng kandila sa restaurant, nag-umpisa namang mag-isip si Marisol ng isang plano. Isang plano upang tuluyang tapusin ang anino na muling bumalik upang multuhin siya. Ang bawat hakbang ko sa loob ng opisina ng Luna Jewels ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang laro ng chess kung saan ako ang may hawak ng lahat ng pyesa. Ngayong umaga, alam kong darating ang reyna ng mga kontrabida, si Doña Aurora. Alam ko kung paano siya paikutin sa aking mga daliri.
Ang mga taong katulad niya ay may isang kahinaan, ang labis na pagpapahalaga sa katayuan at ang hilig sa mga taong sa tingin nila ay kapantay nila sa taas. Miss Andy, nandito na po si Doña Aurora. Gusto niya raw kayong makausap tungkol sa disenyo para sa kanyang nalalapit na birthday gala. Bulong ng sekretary sa pinto. Papasukin mo siya. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa isang piraso ng sapphire. Pumasok ang matanda na tila isang emperatrice na may daladalang bagyo. Kasunod niya si Marisol na halatang puyat at hindi mapakali. Ang mga mata ni Marisol ay panakaw na tumitingin sa akin. Tila naghahanap ng kumpirmasyon sa kanyang mga hinala kagabi. So, ikaw pala ang sikat na designer na sinasabi ng anak ko. Bungad ni Doña Aurora habang nauupo sa tapat ko. Sana ay mas mahusay ka kaysa sa mga huling kumuha sa posisyong ito. Puro basura ang ibinibigay nila sa akin. Isang matamis at pinunang ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Doña Aurora, narinig ko ang tungkol sa iyong napakagandang koleksyon ng mga antigo. Isang karangalan na makatrabaho ang isang taong may ganitong klaseng sopistikadong panlasa. Ang totoo niyan, tinitignan ko ang huling gawa ni Miss Marisol para sa inyo at paano ko ba ito sasabihin ng hindi nakaka-offend? Tumigil ako at tumingin kay Marisol na tila nandidiri. Masyado itong ordinaryo. Parang gawa ng isang taong hindi nakakaunawa sa tunay na bigat ng pangalang Luna. It lacks the soul of a true aristocrat. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Doña Aurora. Lumingon siya kay Marisol ng may halong puot. Nakikita mo na, Marisol, iyan din ang sinasabi ko sa iyo. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, naging palengke ang tingin sa mga alahas natin. Wala kang alam sa sining, ang alam mo lang ay gastusin ang pera ng anak ko. Mama, ginawa ko naman ang lahat. Pilit na pagtatanggol ni Marisol. Ang kanyang boses ay nagbabanta ng maiyak sa hiya. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan para mapatingin ang ilang empleyado sa labas ng salamin. Isa ka lang namang pabigat. Kung alam ko lang na ganito kakawalang kwenta, sana ay hinayaan ko na lang si Solen dito. Kahit papaano, ang babaeng iyon ay may pakinabang sa kumpanya. Hindi katulad mo na parang linta na sumisipsip lang sa amin. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Marisol. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang galit at hiya ay naghalo-halo sa kanyang mukha. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang yumuko. Dati, ako ang nasa posisyong yan. Ngayon, nanonood na lang ako habang ang mga lason na sila rin ang gumawa ay unti-unting pumapatay sa kanilang relasyon. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Marisol sa loob ng aking opisina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa amin. Masaya ka ba? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Masaya ka ba na nakikita mo akong hinihiya? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Miss Marisol. Sagot ko habang abala sa pagliligpit ng aking mga gamit. Nagsasabi lang ako ng katotohanan tungkol sa trabaho mo. Kung nasasaktan ka, baka dahil alam mong tama ako. Kinagabihan, bago ako umalis ng syuong, alam kong may gagawin si Marisol. Iniwan ko ang aking pinakabagong prototype ng ang luha ng Phoenix sa ibabaw ng mesa. Ngunit bago yon, naglagay ako ng isang maliit na kamera na nakatago sa likod ng isang lumang orasan sa dingding. Mula sa screen ng aking tablet sa loob ng sasakyan, pinanood ko ang pagpasok ni Marisol sa madilim na suwong. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong puno ng inggit. Kumuha siya ng isang bote ng asido at dahan-dahang lumapit sa aking masterpiece. Ang marahang tunog ng pagbuhos ng likido sa metal ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang katapusan. Nakangiti si Marisol habang pinapanood ang pagkasira ng disenyo. Akala niya ay nalamangan niya ako. Hindi niya alam, ang iniwan ko roon ay isang imitasyon lamang na gawa sa murang tanso
habang ang tunay na hiyas ay ligtas na nasa loob ng aking vault. Bumalik ako sa aking hotel room nang may kasiguraduhan. Ngunit nang buksan ko ang pinto, agad akong napatigil. Ang amoy ng isang pamilyar na pabango, ang pabango ni Marisol, ay bumungad sa akin. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Marisol sa aking kama. Hawak-hawak ang lumang litrato na nakita niya sa mansyon. Ang liwanag mula sa labas ng bintana ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Alam ko na kung sino ka, Solen. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng banta. Akala mo ba ay maloloko mo ako sa likod ng mamahaling damit at pangalang Andy? Patay ka na dapat. Bakit ka pa bumalik? Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong isinarado ang pinto at inon ng ilaw. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay walang bakas ng gulat. Ang mga multo ay hindi bumabalik para lang manakot, Marisol. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Bumabalik kami para maningil. At ngayong gabi, mag-uumpisa na ang pagbayad nyo ng utang. Akala mo ba matatakasan mo ang nakaraan, Solen? Kahit anong retoke ng mukha o pagpapakitang tao sa Europe, kilala ko ang bawat dumi sa kuko mo. Hindi kasi Andy. Isa kang patay na dapat ay hindi na naghukay ng sariling libingan. Ang boses ni Marisol ay nanginginig sa galit habang iwinawagayway niya ang lumang litrato sa tapat ng mukha ko. Ang dilim ng silid ay tila nagpapatala sa kislap ng kanyang mga matang puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng pananakot. Dahan-dahan kong inilapag ang aking designer bag sa ibabaw ng mesa. Hindi ako kumibo, hindi ako sumigaw. Sa halip, hinayaan ko ang katahimikan na maging mas mabigat kaysa sa kanyang mga salita. Hinubad ko ang aking blazer nang may marahang paggalaw, tila ba hindi ko naririnig ang kanyang mga banta. Ang bawat tibok ng aking puso ay kalmado. Isang kaibahan sa mabilis at mababaw na paghinga ni Marisol na naririnig ko sa katahimikan ng silid. Bakit ka tumahimik? Natatakot ka ba na isumbong kita kay Rafael ngayon din? Muling sigaw ni Marisol. Isang tawag ko lang, Solen. Kaladkad ka na naman palabas ng bansang ito. Lumakad ako palapit sa kanya. Hindi ako huminto hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang distansya ng aming mga mukha. Naamoy ko ang halimuyak ng wine sa kanyang hininga at ang pait ng kanyang desperasyon. Inabot ko ang litratong hawak niya at marahang kinuha ito mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Pinagmasdan ko ang larawan ng lumang Solen, isang babaeng may mahabang buhok, payak ang suot, at may mga matang puno ng pangarap. Isang estranghero na ang tingin ko sa kanya. Alam mo, Marisol, may isang bagay na hindi nagbabago sa'yo. Bulong ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Masyado kang maingay. At ang mga taong maingay, kadalasan ay sila ang unang natatalo dahil hindi nila naririnig ang paparating na panganib. Anong panganib? Ako ang may hawak sa leeg mo. Giit niya. Pilit na itinatago ang kaba. Talaga ba? Inilabas ko ang aking tablet at may pinindot na button. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw na video. Ang bawat detalye ay kitang-kita. Si Marisol, patingin-tingin sa paligid, habang dahan-dahang ibinubuhos ang asido sa prototype na iniwan ko sa siyong. Ang kanyang mukha ay puno ng demonyong ngiti habang pinapanood ang pagkatunaw ng metal. Ang mukha ni Marisol ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila naging isang malakas na huni sa loob ng tahimik na silid. Pagsira sa ari-arian ng kumpanya, industrial sabotage, malicious mischief. Sa tingin mo, ano ang gagawin ni Doña Aurora kapag nalaman niyang ang paborito niyang manugang ay sinasabotahe ang kumpanyang nagpapakain sa kanya? Tanong ko nang may mapanuring ngiti. O mas mahalaga, ano ang gagawin ni Rafael kapag nalaman niyang ikaw ang dahilan
kung bakit hindi matutuloy ang huling pag-asa ng Luna Jewels. Bakit, Kit? Bakit mo ito ginagawa? Nanghihinang tanong ni Marisol habang napapaupo sa gilid ng kama. Dahil gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko, Marisol. Sagot ko habang hinahaplos ang gilid ng kanyang mukha. Isang haplos na tila isang banta ng kamatayan. Ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Ang pakiramdam ng bawat segundong paghihintay kung kailan guguho ang mundo mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ibibigay ang video na ito kay Rafael. Sa isang kondisyon. Ano? Mula sa araw na ito, ikaw ang magiging mga mata at tainga ko sa loob ng mansyong Luna. Utos ko, bawat galaw ni Rafael, bawat plano ni Doña Aurora, bawat sentimong lumalabas sa bulsa nila, itatawag mo sa akin. Magiging tuta kita, Marisol. At kapag sumuway ka, kahit isang beses lang, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago pa sumikat ang araw. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging siksik at puno ng lason. Nakita ko ang unti-unting pagtanggap ni Marisol sa kanyang pagkatalo. Ang reyna ng panlilinlang ay naging alipin ng sarili niyang mga gawa. Tumayo si Marisol, ang kanyang balikat ay bagsak at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya sa akin nang may halong puot. Hindi ka pa nananalo, Solen. Maaaring hawak mo ako ngayon, pero si Rafael ay mas lalong nahuhumaling sa'yo habang lumilipas ang mga araw. Paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung sa huli, mahulog ka rin sa sarili mong bitag? Nang maisara ni Marisol ang pinto, tanging ang tunog ng sarili kong paghinga ang naiwan sa silid. Tumingin ako muli sa lumang litrato ko. Marahang pinisil ng aking mga daliri ang papel hanggang sa magusot ito at maging tila basura. Sa dinami-dami ng sugat na iniwan nila sa akin, akala ko ay wala na akong mararamdaman. Pero habang iniisip ko ang mukha ni Rafael na puno ng pagnanasa sa akin kanina sa dinner, naramdaman ko ang isang kislap ng takot sa aking sinapupunan. Hindi takot kay Rafael, kundi takot sa kadilimang unti-unting lumalamon sa aking puso sa ngalan ng paghihiganti. Kinabukasan, isang malaking bouquet ng pulang rosas ang bumungad sa aking opisina. Walang pangalan ng card, tanging isang maikling sulat lamang. I can't stop thinking about our conversation last night. Dinner again? Ngunit bago ko pa maibaba ang sulat, pumasok ang aking assistant na tila namumutla. Miss Andy, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Ayaw daw niyang umalis hanggat hindi kayo nakikita. Sinasabi niyang alam daw niya ang tungkol sa batang nawala sa ulan. Napakaganda mo talaga, Andy. Sayang at hindi ka namin nakilala ng mas maaga. Siguro ay mas naging makinang ang buhay ng anak ko kung isang katulad mo ang napangasawa niya. Hindi ang isang linta na walang alam, kundi ubusin ang yaman namin. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tamis ng pulot, ngunit alam ko ang laso na nakatago sa likod nito. Nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa ng mga luna. Ang mismong upuan na dati ay ipinagbabawal sa akin dahil hindi raw ako karapat-dapat sa kanilang antas. Ngayon, ako ang sentro ng atensyon. Ang bawat kurbada ng aking labi ay pinagmamasdan ni Rafael ng may pagsamba. Habang si Marisol ay nakaupo sa gilid, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang baso ng wine. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri sa ilalim ng mesa. Sa bawat sulok ng silid na ito, may naririnig akong alingaw-ngaw ng aking nakaraan. Diyan sa sulok na yan, ako lumuhod noon habang pinapagalitan dahil sa maling timpla ng kape. Diyan sa sahig na yan, dumanak ang dugo ng anak ko habang pinapanood nila akong mamimilipit sa sakit. Ang bawat dekorasyong ginto sa dingding ay tila mga matang nanonood sa aking pagbabalik. Masyado po kayong mapagbigay, Doña Aurora. Sagot ko habang dahan-dahang hinihiwa ang steak. Ang bawat galaw ko ay pino, walang bakas ng kaba. Actually,
May munting regalo ako sa inyo bilang pasasalamat sa pagtanggap niyo sa akin sa inyong tahanan. Inilabas ko ang isang maliit na kahon na kulay itim. Binuksan ito ni Doña Aurora nang may kislap sa mga mata. Isang kwintas na gawa sa tila pinakamahal na mga bato ang tumambad sa kanya. Ang bawat butil ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, tila mga bituing nakuha mula sa langit. O Diyos ko, napakaganda nito, Andy. Ito ba ang bagong disenyo mo? Hiling ng matanda habang agad itong isinusuot sa kanyang leeg. Ngumiti ako ng makahulugan. Iyan ay isang espesyal na piraso. Tinawag ko itong ang maskara. Bagay na bagay sa inyo, Doña Aurora. It reflects the light so perfectly, just like how you present yourself to the world. Hindi alam ng matanda na ang kwintas na yon ay gawa sa dekalidad na kristal at sintetikong bato. Isang pekeng alahas para sa isang pekeng tao. Ang bawat kislap nito ay simbolo ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang pamilya. Rafael, tignan mo ang asawa mo. Wika ko habang bumabaling kay Marisol. Parang hindi siya mapakali. May sakit ba siya? O baka naman may itinatago siya sa atin? Lumingon si Rafael kay Marisol nang may halong iritasyon. Marisol, ayusin mo ang mukha mo. Nakahiya ka kay Miss Andy. Kanina ka pa parang nakakita ng multo. Rafael, hindi lang ako masarap ang pakiramdam. Nauutal na sagot ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa video na alam niyang hawak ko. Speaking of secrets, dagdag ko pa habang dahan-dahang umiinom ng wine. May napansin ako sa accounts ng Xiong habang tinitignan ko ang mga budget para sa bagong koleksyon. Parang may malaking halaga ng pera ang nawawala sa huling 3 buwan. At base sa records, ang pirma ni Miss Marisol ang huling nakalagay sa mga transfer documents. Biglang tumahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng kutsara ni Marisol sa plato ang umalingaw-ngaw. Ang mukha ni Rafael ay naging kasing talim ng isang patalim habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarote at ang balita ng nakaw na pera ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang natitirang pasensya. Totoo ba ito, Marisol? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hindi, Rafael. Nagsisinungaling siya. Pakana niya lang ito. Sigaw ni Marisol, ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na para maging kumpirmasyon sa isipan ni Rafael. May mga dokumento ako rito, Rafael. Wika ko ng may malungkot na boses, pilit na nagpapakita ng pag-aalala. Ayaw ko sanang makialam sa inyong mag-asawa. Pero bilang consultant, tungkulin kong protektahan ang interes ng kumpanya. Tumayo si Rafael nang may bilis na hindi inaasahan ng lahat. Nilapitan niya si Marisol at hinablot ang braso nito. Isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ni Marisol, dahilan para mapalingon ang kanyang ulo at bahagyang tumalsik ang kanyang buhok. Ang matinding sampal na yon ay nag-iwan ng pulang bakas sa kanyang maputing balat. Walang hiya ka. Habang nagkakandara pa akong iligtas ang kumpanyang ito, ninanakawan mo pala kami. Sigaw ni Rafael. Ang bawat salita niya ay puno ng puot. Ang parehong puot na ibinigay niya sa akin 2 taon na ang nakalilipas. Napaupo si Marisol sa sahig, umiiyak habang hawak ang kanyang pisngi. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa ngunit tanging isang malamig na titig ang ibinigay ko sa kanya. Rafael, tama na yan. May bisita tayo. Pigil ni Doña Aurora. Ngunit kahit siya ay hindi makatingin kay Marisol dahil sa hiya at galit. Tumayo ako ng may dignidad. I think it's best if I leave now. Mukhang kailangan nyo ng oras para ayusin ang inyong pamilya. I'll see you tomorrow at the office, Mr. Luna. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, narinig ko ang patuloy na sigawan at paghagulgol sa loob. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila mas magaan. Ang langit ay madilim, ngunit sa loob ko,
May isang mitya ng kasiyahan na nagsisimulang mag-alab. Pagpasok ko sa loob ng aking sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang anonymous na tawag. Alam ko ang ginagawa mo, Andy. Ang boses ay boses ng isang lalaki, malalim at puno ng otoridad. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may hawak ng alas sa larong ito. Ang batang akala mong nawala sa ulan. Paano kung sabihin ko sa iyong humihinga pa rin siya? Nabitawan ko ang aking telepono sa sahig ng sasakyan. Ang aking hininga ay tumigil at ang buong mundo ko ay tila muling gumuho sa isang segundo. Buhay ang anak ko? Mateo, sabihin mo sa akin na hindi ito isang panaginip. Sabihin mo sa akin na hindi lang ito laro ng mga luna para sirain ang isip ko. Nanginginig ang aking buong katawan habang nakasandal sa malamig na katad na upuan ng aking sasakyan. Ang teleponong nalaglag sa sahig ay tila isang sumasabog na bomba na nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Ang mundong binuo ko sa loob ng 2 taon, ang mundong puno ng bakal at ginto, ay tila biglang naging marupok na papel. Humarap sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. Andy, nakita ko na ang mga records sa ospital na pinagdalhan sa iyo noon. Hindi namatay ang bata sa sinapupunan mo. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang mo habang ikaw ay walang malay. Pero ayon sa mga nurse na kinausap ko, si Doña Aurora, siya ang nag-utos na ilayo ang bata at sabihin sa iyong pumanaw na ito. Ayaw niyang ang isang luna ay lumaking may nanay na itinuturing nilang basura. Isang hikbi ang kumawala sa aking dibdib, isang tunog ng purong pighati na tila galing sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang bawat luhang pumatak sa aking pisngi ay tila kumukulong asido. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang talino ko, at ngayon, pati ang karapatan kong maging ina. Ang puot na dati ay maliit na mitya lang ay naging isang dambuhalang apoy na handang lalamon sa buong angkan ng mga luna. Saan nila dinala ang anak ko, Mateo? Tanong ko. Ang aking boses ay naging kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Nasa isang pribadong farm sila sa Batangas, Andy. Binabantayan siya ng mga tauhan ni Doña Aurora. Pero huwag kang mag-alala, ligtas siya. At ngayong gabi, sa harap ng buong bansa, sisiguraduhin nating mababawi mo siya kasabay ng pagbagsak nila. Ginanap ang launching ng koleksyong Hiyas ng Laya sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay puno ng mga sikat na tao, mga politiko at mga negosyante. Ang amoy ng mamahaling bulaklak at pabango ay bumabalot sa paligid, ngunit para sa akin, ang bawat halimuyak ay amoy ng paparating na kamatayan ng isang imperyo. Nakasuot ako ng isang itim na gown na tila gawa sa gabi mismo. Ang bawat brilyanteng nakakabit sa aking leeg ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Sa tabi ko, nakatayo si Rafael, suot ang kanyang pinaka-eleganteng suit. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking baywang nang may pagmamalaki. Tila ba isa akong tropeo na napanalunan niya. You look stunning, Andy. Tonight is the beginning of our future together. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Ngumiti ako ng pino, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. You're right, Rafael. Tonight is a night that no one will ever forget. Umakyat si Rafael sa entablado upang ipakilala ang main masterpiece ng gabi. Ang bawat tao sa silid ay tahimik. Naghihintay na masilaw sa kagandahan ng sining na pinaghirapan ko. Ladies and gentlemen, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speaker. Tonight, Luna Jewels will prove once again why we are the best. I present to you the creation of Miss Andy, the eternal truth. Bumukas ang malaking screen sa likuran ni Rafael. Ngunit sa halip na ang larawan ng alahas ang lumitaw, isang video ang nagsimulang tumakbo.
Ang bawat tao sa silid ay napasinghap. Ang tunog ng mga bulungan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Sa screen, kitang-kita ang footage mula sa Siong, si Marisol na ibinubuhos ang asido sa prototype. Sumunod ang isang audio recording ng pag-uusap ni na Rafael at Marisol noong gabi ng anibersaryo kung saan pinagpaplanuhan nila ang pagpapaalis sa akin at ang pagnanakaw sa aking mga disenyo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang footage ng isang nurse na umiiyak habang inaamin ang pagkuha ni Doña Aurora sa aking anak. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Aurora mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng telon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang peking kwintas na tila ba ito ang magliligtas sa kanya. Ang ibig sabihin nito, Doña Aurora, ay tapos na ang inyong paghahari. Wika ko habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Kinuha ko ang mic mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay puno ng kapangyarihan na matagal kong itinago. Rafael, kilalanin mo ang babaeng itinapon mo sa ulan. Anunsyo ko. Ang bawat salita ko ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Hindi ako si Andy. Ako si Solen Luna, ang asawang ninakawan mo ng dangal at ang inang ninakawan nyo ng anak. At ngayong gabi, bawat sentimo na ninakaw nyo, bawat luhang idinulot nyo, ay babayaran nyo ng inyong kalayaan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis, kasama si Mateo na may hawak na warrant of arrest. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng kanilang mga sapatos sa carpeted floor ay tila isang countdown para sa pagbagsak ng mga Luna. Rafael Luna, you are under arrest for fraud, theft of intellectual property, and child kidnapping. Wika ng opisyal ng pulisya. Hinablot ni Rafael ang aking braso, ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Solen, please, wag mong gawin ito. Mahal kita. Mag-uumpisa tayo muli. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking balat nang may matinding pandidiri. Dahan-dahan ko itong tinanggal. Tila ba nag-aalis ako ng isang maduming insekto. Ang pag-ibig mo ay kasing peke ng kwintas na suot ng nanay mo ngayon, Rafael. Ang mga hiyas na itinapon sa putikan ay maaaring malinisan, pero ang mga pusong puno ng lason ay mananatiling bulok habang buhay. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Rafael at si Marisol palabas ng ballroom, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ngunit ang aking laban ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Doña Aurora na sinusubukang tumakas sa gilid ng tablado. Saan po kayo pupunta, Mama? Tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng mapait na panunodyo. Hindi niyo ba gustong makita ang huling hiyas na inihanda ko para sa inyo? Tumigil ang matanda. Ang kanyang panginginig ay kitang-kita na ng lahat. Sa mga sandaling iyon, ang reyna ng mga Luna ay mukhang isang matandang pulubi na nawalan ng lahat. Ngunit ang aking isipan ay nasa Batangas na. Sa isang batang hindi ko pa nahahawakan, ngunit habang buhay kong minahal sa gitna ng bawat paghihirap. Sa dinami-dami ng sugat na iniwan nyo, akala ko ay wala na akong matitirang lakas. Pero para sa anak ko, sisiguraduhin kong ang bawat Luna ay luluhod sa harap ng katotohanang sila mismo ang pumatay. Habang nililisan namin ang nagkakagulong ballroom, ang bawat hakbang ko ay tila hindi sumasayad sa lupa. Ang dagundong ng makina ng sasakyan ni Mateo ay nagbibigay ng isang ritmo sa mabilis na pintig ng aking puso. Hindi ko na nilingon ang mga kislap ng kamera ng media o ang mga hiyaw ni Rafael habang isinasakay siya sa patrol car. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng tagumpay, bilang Andy, ay walang silbi kung hindi ko mahahawakan ang aking anak. Andy, huminga ka ng malalim. Malapit na tayo. Wika ni Mateo
habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay mabilis na dumadaan sa kanyang mukha, tila mga guhit ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. 2 taon, Mateo. 2 taon siyang kinuha sa akin. Paano kung hindi niya ako kilala? Paano kung takot siya sa akin? Ang boses ko ay nanginginig, puno ng mga tanong na tila mga tinik na nakabaon sa aking lalamunan. Ang bawat segundo ng biyahe patungong Batangas ay tila isang dekada ng paghihintay. Habang bumibiyahe kami, tumunog ang telepono ni Mateo. Ang balita mula sa presinto ay mabilis na kumakalat. Si Marisol ay tuluyan ng bumigay at inamin ang lahat ng sabuatan nila ni Rafael, mula sa pagnanakaw ng disenyo hanggang sa tangkang pagpatay sa akin sa pamamagitan ng pagpapabaya noong gabi ng ulan. Si Doña Aurora naman ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa sobrang taas ng presyon, ngunit may mga pulis na nakabantay sa labas ng kanyang silid. Ang Imperyong Luna ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi, tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Narating namin ang isang tahimik na farm sa gitna ng malawak na taniman ng kape. Ang amoy ng basang lupa at dahon ay sumalubong sa akin pagbaba ko ng sasakyan. Walang marangyang gate, walang mga gwardyang may baril. Tanging isang maliit na bahay na bato na may ilaw sa beranda. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Ang tunog ng lumang kahoy na tila umiiyak sa katahimikan ay nagpatigil sa aking hininga. Sa loob, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba at sa kanyang bisig ay may isang batang lalaki na mahimbing na natutulog. "Sino kayo?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng kaba. Hindi ako nakasagot agad. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Lumapit ako ng dahan-dahan, tila ba natatakot na baka maglaho ang imaheng nasa harap ko kapag gumawa ako ng malakas na ingay. Tinitigan ko ang bata, ang hugis ng kanyang ilong, ang kurbada ng kanyang mga labi, at ang maliliit na daliri na nakakuyom habang natutulog. Kamukhang kamukha siya ng aking ama. Ako ang kanyang ina. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Naramdaman ko ang init ng palad ni Mateo sa aking balikat, nagbibigay ng lakas. Ang matanda, na tila naunawaan ang lahat base sa aking mga mata, ay dahan-dahang tumayo at iniabot sa akin ang bata. Nang maramdaman ko ang bigat ng kanyang maliit na katawan sa aking mga braso, doon ko naramdaman ang tunay na pagbabalik. Ang bawat sakit, ang bawat pait na naramdaman ko sa kamay ng mga Luna ay tila unti-unting natutunaw. Ang init ng kanyang hininga sa aking leeg ay ang pinakamahalagang hiyas na nahawakan ko sa buong buhay ko. Walang brilyante o ginto ang makakapantay sa halaga ng sandaling ito. Gab, tawag ko sa kanya, ang pangalang pinili ko sa aking mga panaginip noong nasa Italy ako. Anak, nandito na si Mommy. Nagmulat ang bata ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Ngunit sa halip na umiyak, iniabot niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang aking pisngi. Ang haplos na yon ay tila isang mahiwagang gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng aking nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng desperasyon at galit. Si Rafael, gamit ang telepono ng kanyang abogado mula sa kulungan. "Solen, nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha mo na ang bata. Pero huwag mong isipin na mananalo ka ng tuluyan. May mga dokumentong iniwan si Mama na magpapatunay na hindi ka karapat-dapat na maging legal na guardian. Hinding-hindi mo siya makukuha ng buo." Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng lason kahit sa gitna ng kanyang pagkatalo. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking anak. Tumingin ako kay Mateo na tumango sa akin bilang senyales
Nahanda na ang aming mga kontradokumento. Hinarap ko ang telepono nang may isang malamig at matatag na tinig. Rafael, ang ginto ay sinusubok sa apoy, pero ang pag-ibig ng isang ina ay mas matatag kaysa sa anumang bakal. Ang bawat papel na sinasabi mo ay susunugin ko ng katotohanan. Mabulok ka sa kulungan kasama ang iyong kasakiman. Dahil mula sa araw na ito, ang pangalang Luna ay magiging simbolo na lamang ng isang madilim na kahapon. Ibinaba ko ang telepono at hindi na lumingon pa sa anino ng nakaraan. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa aming buhay. Ngunit habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, may napansin akong isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan at ang isang pamilyar na anino ay dahan-dahang bumababa rito. Tumigil ang tibok ng aking puso nang makita ko ang figura na bumababa mula sa itim na sasakyan. Akala ko ay tapos na ang lahat sa ballroom ng Makati. Ngunit ang aninong ito ay tila isang laso na napilit kumakapit sa huling hibla ng aking katahimikan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway, dahan-dahang lumabas si Doña Aurora. Wala na ang kanyang marangyang ayos, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng telon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng mapanganib na puot. Ibigay mo sa akin ang bata, Solen. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Siya ay isang Luna. Hindi siya nababagay sa isang maruming lugar na tulad nito, kasama ang isang inang walang pinag-aralan at puno ng mantsa ng nakaraan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko kay Gab. Ang init ng kanyang maliit na katawan sa aking dibdib ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Humakbang ako palabas ng beranda. Hinarap ang babaeng naging arkitekto ng aking impyerno sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang pagtapak sa lahat ng takot na dati ay nagpapakuba sa akin. Ang bata ay may pangalan, Doña Aurora. Ang pangalan niya ay Gab. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na kasing tulis ng brilyante. At ang tanging maruming bagay sa lugar na ito ay ang iyong presensya. Akala ko ba ay nasa ospital kayo? O baka naman, mas matimbang ang inyong kasakiman kaysa sa inyong sariling kalusugan. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Sigaw ng matanda habang pilit na humahakbang palapit, ngunit agad siyang hinarangan ni Mateo. Ang matikas na tindig ni Mateo ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo ng mga Luna. Doña Aurora, lumalabag kayo sa batas. Babala ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Ang bata ay binuo ng kasinungalingan ninyo. Ang pagdukot at pagtatago sa kanya ay sapat na upang mabulok kayo sa kulungan kasama ng inyong anak. Umalis na kayo bago ko patawagan ang mga pulis na nagbabantay sa inyo sa ospital. Tumawa ng mapait ang matanda, isang tunog na tila pagkiskis ng kalawang sa bakal. Sa tingin niyo ba ay matatalo niyo ako? Ako ang may-ari ng Luna Jewels. Ako ang may hawak sa lahat ng koneksyon sa bansang ito. Solen, isipin mo ang kinabukasan ng batang iyan. Anong maibibigay mo sa kanya? Ang pagiging isang hamak na designer? Sa akin, magiging hari siya. Tinitigan ko siya ng may matinding awa. Isang awa na hindi para sa kanyang kalagayan, kundi para sa kanyang kaluluwang naging alipin na ng yaman. Dahan-dahan kong ibinaba si Gab kay Nanay Rosa na nasa likuran ko at humarap ako ng buo kay Doña Aurora. Ang ibibigay ko sa kanya, Doña Aurora, ay ang bagay na hinding-hindi niyo maibibigay. Ang katotohanan at ang tunay na pagmamahal. Wika ko, habang dahan-dahan kong tinatanggal ang mamahaling kwintas na suot ko, ang huling piraso ng aking pagbabalat kayo bilang si Andy. Ang yaman niyo ay binuo sa likod ng mga taong tinapakan niyo.
Ang kumpanya nyo ay gumuho na dahil sa inyong sariling kabulukan. Wala na ang Luna Jewels. Wala na ang inyong kapangyarihan. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang speaker. Ang boses ni Rafael mula sa presinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na farm. Mama, patawarin niyo ako. Inamin ko na ang lahat. Wala na tayong takas. Si Solen ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Nabitawan ni Doña Aurora ang kanyang baston. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Napaluhod ang matanda sa damuhan, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa hikbi ng isang taong nawalan ng lahat ng sandata. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang saya ng paghihiganti. Ang tanging naramdaman ko ay ang kalayaan mula sa bigat ng puot na dinala ko sa loob ng 2 taon. Dalhin niyo na siya. Utos ni Mateo sa mga pulis na kanina pa pala nakatigil sa likod ng malalaking puno ng kape, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang isinasakay si Doña Aurora sa sasakyan ng mga pulis, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang takot sa kanyang mga mata na harapin ang isang buhay na walang pera at kapangyarihan. Pinanood ko ang paglayo ng kanilang sasakyan hanggang sa maglaho ang alikabok sa kalsada. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Mateo sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking sarili sa kanyang mga mata. Hindi bilang si Andy na puno ng galit, kundi bilang si Solen na handa ng maghilo. Tapos na ang baos, Solen, bulong niya. Hindi, Mateo. Sagot ko habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na umaga. Binalikan ko si Gab at binuhat siya muli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay. Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga peklat at kalyo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit tignan. Ang mga ito ang nagpapaalala sa akin na ang isang hiyas ay hindi lamang nabubuo sa ilalim ng lupa, kundi sa gitna ng bawat pagsubok na nagpatatag sa kanyang ningning. Ngunit habang kami ay papasok sa bahay, isang huling dokumento ang iniabot sa akin ni Mateo. Isang sulat mula sa korte na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng Luna, jewels na ninakaw sa akin ay formal na nang nakapangalan sa akin at sa aking anak. Ngunit may isang maliit na note sa loob ng envelope na hindi namin inaasahan. Isang huling mensahe mula kay Marisol bago siya tuluyang mawalan ng kontak sa labas ng mundo. Isang banayad na simoy ng hangin ang humahalik sa aking mga pisngi habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw sa pampang ng aming tahanan sa Batangas. Ang langit ay tila isang malawak na kambas na pinintahan ng kulay rosas, lila at ginto. Isang tanawin na dati ay pinapangarap ko lang sa gitna ng madidilim na gabi sa mansyong Luna. Ang tunog ng mga alon na marahang humahampas sa puting buhangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Isang musika na nagpapalimot sa bawat alingaw-ngaw ng sigaw at pang-aapi na dinala ko sa loob ng mahabang panahon. Mami, tignan mo ang gawa ko. Ang boses ni Gab ay tila isang matamis na himig na pumupukaw sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak na masayang nagtatayo ng isang kastilyong buhangin sa tabi ni Nanay Rosa. Ang tawa ni Gab ay malutong, puno ng kawalang malay at kagalakan. Isang kagalakang linakaw sa akin noon, ngunit ngayon ay lalong pinatitingkad ng tadhana. Ang bawat takbo niya sa buhanginan ay patunay na ang buhay ay laging may paraan para bumangon mula sa pagkakalugmok. Umupo ako sa isang rattan na upuan at hinawakan ang aking tasa ng tsa. Ang bango ng sampagita sa paligid ay humahalo sa alat ng dagat. Sa aking kandungan ay nakapatong ang isang magazine kung saan ang aking mukha ang nasa cover na may titulong Solen's Grace, the New Queen of Ethical Jewelry.
Hindi na ako si Andy na nagtatago sa likod ng maskara. Ako na si Solen, isang babaeng hindi na kailangan ng mamahaling bato para magningning dahil ang liwanag ko ay nanggagaling na sa loob. May sulat na naman mula sa abogado ni Rafael. Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Suot niya ang isang payak na puting polo at tipikal na tsinelas. Malayo sa formal na itsura niya sa Makati. Iniabot niya sa akin ang isang sobre, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may respeto at distansya. Tila ba naiintindihan niyang ang aking puso ay nangangailangan pa ng oras para sa sariling pag-usbong. Binasa ko ang maikling ulat. Si Rafael ay sentenced na sa 10 taong pagkakakulong. Ang kanyang mga sulat ng paghingi ng tawad ay patuloy na dumarating, ngunit hindi ko na binubuksan ang mga ito. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili, upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanyang mga alaala. Si Marisol naman ay napaulat na nakatira na ngayon sa isang maliit na barong-barong sa labas ng syudad, nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis upang mabayaran ang kanyang mga utang sa korte. At si Doña Aurora, ang huling balita, ay nasa isang charity ward siya ng isang pampublikong ospital, mag-isa at walang kahit isang kamag-anak na gustong bumisita. Ang gintong iniingatan nila ay naging alikabok at ang kapangyarihang ipinagmalaki nila ay naging anino ng kahihiyan. Itinabi ko ang sulat at tumingin sa malayo. Naramdaman ko ang marahang haplos ni Mateo sa aking balikat, isang tahimik na suporta na hindi kailanman nagpumilit. Ano ang iniisip mo, Solen? Iniisip ko lang kung paano ako naging bato na itinapon sa ulan, ngunit heto ako ngayon. Naging isang hiyas na hindi na kailangan ng ilaw ng iba para makita. Sagot ko ng may banayad na ngiti. Ang tunay na kayamanan pala, Mateo, ay hindi ang mga brilyanteng nakasabit sa ating leeg, kundi ang kakayahang yakapin ang sarili matapos ang bawat bagyo. Bumalik ang aking gunita sa gabing iyon sa kalsada, kung saan ang aking dugo ay humalo sa agos ng ulan. Akala ko noon ay katapusan na ng aking mundo. Ngunit ang kamatayan ng lumang Solen ay naging mitya lamang para isilang ang isang babaeng mas matatag kaysa sa anumang metal sa mundo. Ang aking mga peklat sa kamay ay hindi na simbolo ng pagdurusa. Ang mga ito ay mga mapa ng aking paglalakbay patungo sa kalayaan. Tumayo ako at lumakad patungo kay Gab. Binuhat ko siya at naramdaman ang kanyang maliit na mga bisig na yumayakap sa aking leeg. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman ko ang paghilom ng huling sugat sa aking pagkatao. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagbagsak ng mga luna, kundi ang makita ang aking anak na lumalaking malaya at may dangal. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko, sa wakas ang ulan ay tumigil na. Ang gabi ay natapos na at ang araw na sumisikat sa aming harapan ay hindi na muling maglalaho. Ang hiyas na minsang itinapon ay ngayon ay may sarili ng langit. At sa bawat kislap nito, may kwento ng isang babaeng piniling mabuhay, piniling lumaban, at piniling mahalin ang sarili higit sa anuman. Solen's Grace, hindi lang ito pangalan ng aking kumpanya. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking buhay. Ito ang aking walang hanggang ningning.